Hoy, ka-coffee! Magandang araw po sa inyo. Maulang araw po sa inyo na naman. Ako po si ka-coffee. At narito na ang political events dito po sa Pilipinas. Oy, ang International Criminal Court o ang ICC abay closely monitoring itong si Digong. Nagparamdam na, ka-coffee, itong ICC. Naku, talagang lumalakas ang laban nito nila Trillanes ha. Itong ICC ha, mukhang makakapag-issue ng warrant of arrest. Magkaiba yan ha. Mag-issue ng warrant of arrest at iserve yung warrant of arrest. Dalawang usapin yan. Doon muna tayo sa pag-i-issue ng warrant of arrest. Mas madali kasi yan kesa doon sa pagsisilbi o pagsiserve nitong warrant of arrest. Headline ng ABS-CBN, anong GMA News Online. ICC closely following developments in Philippines tied to Duterte drug war. Siyempre, nandiyan sa Senado eh. Nag-hearing ka-coffee, dumalo si Digong dyan at meron siya mga pag-amin. Sinabi niya na siya ay accountable sa kung ano man po yung failure at successes nitong tukhang na yan. Siya lang daw ang accountable dyan. Ako, pangahawakan ng ICC yan. At may transcript, under oath yung kanyang panunumpa. At si Escudero, alam mo si Escudero? Sabi ni Escudero, basahin nyo ka-coffee. Headline, kung hindi nyo nababasa, ako na lang. Sabi ni Cheese, no reason to refuse certifying drug war probe transcript. Kasi, sabi ni Trillanes, nagpasa na siya, yung transcript nitong investigasyon dyan sa Senado, nagpasa daw po si Trillanes. Pero honestly, ka-coffee, hindi naman talaga valid pa yan. Pwede, as a basis lang yan, as a reference. Pero, syempre, kailangan din i-certify yan ng body kung sino po, kung saan nanggaling yung transcript na yan. In this case, galing po yan sa Senado. So, kailangan i-certify yan ng Senado bilang certified true copy. Parang normal ka-coffee na kumukuha ka halimbawa ng transcript of records mo no, o ng birth certificate mo. Kailangan certified true copy yan na ipapasa mong transcript. Napascan man yan o kung true mail man yan. Kailangan certified yan. So, sabi ni Escudero, bakit i-refuse mo yung pagsi-certify doon sa transcript? In the first place, yan naman po ay public document. Alam mo kasi ka-coffee, itong transcript na yan, magagamit yan against Digong eh. Yung hawak ng ICC, yes, sabihin natin hindi yan totally valid, no? Kasi hindi naman certified true copy yan coming from the Senate. Kundi, hindi ko alam kung paano nakuha ni Trillanes yan or posible na may team si Trillanes na nag-transcribe niyan at ipinasa yung transcript doon sa ICC. Pero marami pa rin kasing vetting ang kinakailangan dyan. Kailangan mo pang i-check yan. Baka may mga na-misheard na salita. Kaya kinakailangan ma-approve yan. At dapat certified true copy ang i-issue dyan sa ICC. Regardless, importante may reference. Malinaw naman dun yung sinasabi ni Digong eh. Yung kanyang mga testamento dyan. The International Criminal Court said it was closely monitoring latest developments related to the controversial anti-illegal drug campaign during the administration of former President Rodrigo Duterte, which is now the subject of investigation by the Philippine Congress. Siyempre, pagkakataon na ito ng ICC, baka all eyes na nga eh. Nasa Pilipinas na. Diba? Kung may isa o dalawa o mga prosecutor na nakabantay dito, o sige, dagdagan pa natin yan, mas mapatibay pa natin yan dahil idiniindi ko nga yung sarili niya eh. Nagkaroon siya ng mga pag-aamin dyan, idiniindi niya yung sarili niya. Kasi accomplishment din niya sa ICC. Once na makapag-issue sila ng arrest warrant dito kay Digong, accomplishment sa kanila yan. Huwag na natin pag-usapan kung mas-serve yan o hindi. Kasi pag i-serve yan, posibleng manlaban si Digong dyan. Or pag i-serve yan, posibleng magkaroon pa ng conflict sa gobyerno ng Pilipinas dahil hindi tayo miyembro dyan. Doon lang tayo ka-coffee sa pag-i-issue ng warrant of arrest. Pero kapag mag-issue yan, malaking bagay na yan ka-coffee. Limitado na agad ang movement ni Digong dyan. Definitely, hindi siya pwede mag-abroad dahil Interpol na yan eh. Arrestuin siya dyan anytime kapag mag-issue ng arrest warrant. And mukhang mag-i-issue dahil diniin mismo ni Digong ang sa kanyang sarili, no? At nagkaroon siya ng mga pag-amin under oath. Naku po, mukhang 1 point si ICC dito Paspasan na nila. At isa pa dito naman sa Pilipinas, kasi dalawa yan eh, kumikilos yan eh. ICC. Pero marami naman ang hindi naniniwala sa ICC dahil hindi tayo miyembro dyan. Isa yan. Yung isa naman, dito sa Pilipinas, kahapon pinag-usapan natin yung dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines, ng IBP. Hinihimok niya yung mga government agencies. Magtulong-tulong kayo. At yung case build-up ninyo, patatagin ninyo at magsampa kayo ng kaso kay Digong. Diba? Hinimok niya, NBI, DOJ, PNP. Kumplituhin ninyo yung mga dokumento ninyo dyan. Nasa PNP ang ebidensya, yung mga testimonya ng mga pulis na inutusan ni Digong. Diba? At makukulong niya si Digong. Dito sa Pilipinas Pero sa ICC,
Hindi natin alam, di ba? Pero complicated kasi yan. Pero ibang bagay na kapag may existing na warrant of arrest na dyan. The ICC Office of the Prosecutor has an ongoing investigation in relation to the situation in the Philippines. The ICC told GMA Integrated News. Ayan na. Nagparamdam talaga itong ICC na to. Parang kaluluwa lang. Nagparamdam. Ongoing daw po. Hanggang ngayon, ongoing pa. Hindi pa tapos. Ongoing, ka-coffee, yung kanilang investigasyon dito sa crimes against humanity allegedly na mga na-commit noong panahon po ni Digong. This investigation focuses on crimes allegedly committed on the territory of the Philippines between November 1, 2011 and 16 March 2019 in the context of the so-called War on Drugs campaign, the ICC said. Ibiruin mo ba naman? 6,000 ha? Recorded ha? Nasa government record, 6,000 natsugi. Saan ka pa? Ayun naman pala eh. Sinabi naman ni Digong yan eh. Utos siya sa mga pulis. Diba? I-trigger ninyo. Kahit suspect lang yan naman laban at barilin nyo sa ulo. Hindi warning. Headshot agad. Yun. Kaya dumami. 6,000 yung recorded. Marami pang hindi na itala dyan. It added, ICC pa rin nagsasalita dito ha. In this light, the office follows developments in the Philippines closely. Tinututukan talaga nila as to the relevance for its ongoing investigation. Kasi ang tingin ko dyan, ka-coffee, malinaw na yan eh, direksyon ng ICC. Alam na nila kung saan tatahakin yan eh. Posible may mga missing pieces lang yan. Kumbaga sa puzzle, hindi nila mabuo-buo dahil may mga kulang na parte o may mga kulang na pieces. Ayan na. Si Digong na mismo yung nagbigay. Pumunta mismo sa Senado, ito na hinahanap ninyo. Ang kanyang pag-amin, ang kanyang testimonya under oath. Naku po. Yari si Digong dyan. Pinahabak niya ang sarili niya. Kaya nga ngayon naglilinis eh. Pansinin ninyo, yung mga kaalyado ni Digong naglilinis. Sabi joke lang daw yan. Sabi pa nga ni Sonsa, hindi nyo talaga naiintindihan paano magsalita yung mga Bisaya, no? Yung dinamay pa yung mga Bisaya. O yung joke ng mga Bisaya. Joke lang yon. Nagmumura na nga eh. Sa kasagsagan ng hearing, joke lang yun. Sabi din ni Digong eh, joke lang din daw yun. Bakit? Madidiin na? Paano yan? Paano nyo babawiin yan? Kung joke lang yan, sana kinabukasan binawi nyo na. Or during the hearing mismo, binawi ninyo kung totoong joke yan. At alam mo ha, na under oath ka, magjo-joke ka. Hindi pinahamak mo naman ang sarili mo. Diba? Malinaw na nagsisisi sila doon sa mga binitiwang salita ni Digong. Kung pwede lang nilang Control Z yan eh. I-delete yan ka-copy yung statement na yan. Gagawin nila yan. Nagsisisi sila dyan dahil pinahamak ni Digong ang kampo niya doon sa kanya mga pag-amin. May mga testimonya pa. Yes, may mga bumawi ng testimonya. Common naman yan dahil nangyari din yan ng administrasyon ni Digong eh. May mga nagbitaw ng testimonya against Laila de Lima. And then, nag-recant ng statement. Binawi yung mga statement. Ganoon din. May mga nagbigay ng statement sa Quad Committee. Pagdating sa Senado, nag-recant, binawi nila yung kanilang statement. Common yan, bahala kayo dyan. Pero may mga hindi pa bumabawi. Si Garma, yung dating general manager ng PCSO, mabigat itong statement na ito ka-coffee. Sabi niya, si Duterte daw po, Royina Garma testified that Duterte ordered the implementation of a nationwide reward system which gives bounties and compensation to policemen for killing drug suspect. Gayahin daw ka-coffee yung ginawa nila dyan sa Davao. O hindi pa naman bumabawi. Diba? Hindi pa bumabawi si Garma sa statement na yan. The former chief executive, si Digong, later attended the Senate Blue Ribbon Committee's probe in which he admitted having a death squad made up of police officers but of individuals whom he called gangsters. Actually, inconsistent si Digong dun eh. Sabi niya gangsters, pero sabi niya mga negosyante daw na gusto mag-prosper yung mga negosyo. Inconsistent siya dyan. At sabi niya, si Bato ay miyembro ng death squad. He also told the Senate panel that he ordered cops to encourage drug suspects to fight so they can justify killing them. Kaya, alam niyo yung panahon ni Digong, rinig na rinig ninyo yung nanlaban eh. Di ba? Yan lagi ang sinasabi, nanlaban. Nasa kustodiya na ng pulis, natsugi. Alam mo kung bakit nanlaban? Kaya umabot ng 6,000. Nakalulungkot yan, maraming nadamay eh. At purong maliliit yan eh. Yung 6,000 dyan, majority dyan mga maliliit. O nasaan yung malalaki? Malalaking isda. Nasaan yung mga drug lord talaga dyan? Diba? Baka nakakasama pa nila, nakakamiting pa nila. Kasama pa nila punta ng China, abroad o kung saan-saan pa. Pabalik-balik sila. Wide range of sources. Anong tinutukoy na ito?
For its part, the ICC said that its investigations, and I quote, are built from wide range of sources, including communications, information from states, international partners, and civil society, open source information, and the direct collection of evidence such as interviews with witnesses. Kaya mahaba-haba ang pinagdadaanan nitong ICC. Ang sinasabi nga nila, nasaan na yung ICC? Bakit di nyo pa mailabas-labas yan? Ang tagal-tagal na yung investigasyon ng ICC. Bakit wala pa rin kayong nilalabas yan? Chillax lang. Mamaya, lumabas yan eh. Magulat na naman kayo dyan kapag lumabas na talaga yan. Di ba? Huwag kayo excited dyan. Lalabas at lalabas yan. At pakamagulat na lang kayo pag nandiyan na yung ICC. Kasi sabi nyo, sampahan sa korte, magugulat na lang kayo, may magkakaso na sa korte dyan. Parang Harry Roque lang yan eh. Yung storya ni Harry Roque. Sabi nyo, wag kayo dyan, puro sa Senado, puro kayo trial by publicity, magsampa kayo sa korte. Nagsampa ng kaso ang PAOK. Diba? Nagsampa ng kaso. Yan, sumagot siya sa korte ngayon. O yari ka ngayon, pag na-determine ang probable cause, mas rihas ka dyan. Unless magtago ka, diba? Pero mahirap-hirap na magtago kapag ang may existing warrant of arrest ka na. Kasi iba yung arrest warrant na in-issue ng House of Representatives. Pagkakasite lang yan in contempt. Iba yung in-issue ng isang judge dito sa kasong ito. Dito tayo kay Chis Escudero. Ano naman itong sinasabi ni Chis Escudero? In fairness kay Escudero, cooperative ito at mukhang gusto rin maghiganti sa mga Duterte ito naman ang tama. Regardless kung kakampi siya o hindi, ito naman talaga ang tama. Headline din po yan ng GMA News Online. No reason to refuse certifying drug war probe transcript. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Bakit hindi mo isa-certify itong transcript na yan? Diba? Ano yung reason mo? Bakit ayaw mo i-certify yan? Senate President Chis Escudero sees no reason for the Senate Blue Ribbon Committee to refuse justifiable request to certify transcripts of its hearings on the Duterte administration's war on drugs. Baka yung kung sino yung mga senador na tumututol na i-certify o magbigay ng kopya, certified true copy ng transcript na yan, baka pinoprotektahan si Digong. Marami kasing hihingi ng transcript na yan, sa totoo lang. Una, yung kampo ng mga biktima, yung mga may existing kaso, o yung nagpaplano na magsampa ng kaso, kinakailangan nila yung transcript na yan. Kasi ebidensya yan Diba? Yes, merong recorded video. May makikita kanya sa website sa Facebook page mismo ng Senado, may mga video dyan, pero mo ikat yan. Pero kinakailangan ma-certify na totoo yung kopya na yan. Kasi kung video yan, syempre, mabilis lang naman i-edit yan Diba? Marami ikat to cut mo yan, magmukhang totoo na o kung ano pa. So, itong transcript na yan, mukhang mabigat-bigat na ebidensya ito ka-coffee at kailangan certified true copy yan ng Senado. So, mga nangihingi, humingi lang kayo dyan sa Senado. Sabi naman ni Chis Escudero bakit nyo i-refuse yung pag-i-issue kung justifiable naman yung request? Kung may manghingi na i-certify yung transcript, wala akong nakikitang dahilan para hindi i-certify ng Blue Ribbon Committee basta yung dahilan o rason ay justifiable. Escudero told Super Radio DZBB in an interview. Maganda yan. Kung merong senador na ayaw pumirma, halimbawa, ayaw pirmahan ni Robin Padilla yan, ayaw pirmahan ni Bato de la Rosa yan, ayaw niya i-certify yung transcript na yan, publiko yan para malaman ng taong bayan. Kasi alam nila na magagamit against them yung kopya ng transcript na yan si Escudero, Senate President, unless palitan nyo sa Escudero, willing siya basta justifiable valid yung reason, bigyan nyo yan, yung hinihingi niya, ibigay ninyo dyan. During a Senate Blue Ribbon Subcommittee hearing, former President Rodrigo Duterte said he would take full legal responsibility for his administration's war on drugs but will not apologize for it. Inamin niya yan ka-coffee. Yan, kaya ayaw niya ibigay. Kaya ayaw nila, may mga senador na posibleng hindi magbigay yung certified true copy ng transcript na yan kasi madidiin nga si Digong dyan. In a separate interview on Super Radio DZBB, Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers reiterated that the House Quad Committee will not share its transcript with the International Criminal Court. May punto din naman dyan ang Quad Committee. Sige, dahil hindi tayo miyembro ng ICC, hindi sila mag-share dyan. However, clarify naman dito ni Barbers that the transcripts are public documents.
Pero yes, public document yan, pero kapag in-access mo kasi yan online ka coffee, pwede kasing magkaroon ng mga alteration yan, mabago, kung video yan, pwedeng ma-edit, etc. So maganda pa rin, total, sa Senado naman ito manggagaling, feeling ko, wala naman silang, though may mga makukuha silang reference dyan sa pagdinig ng Quad Committee, pero hindi kasi nag-a-appear si Digong dyan. Sa Senado naman nag-appear si Digong dyan, at yan ang importante. Yung admission ni Digong, sa Senado naman kukunin yan. Kasi magkaiba sila ng prinsipyo magkaiba ng view dito sa usapin na ito ang House of Representatives at ang ganoon din po ang view dito ang Senado. Ang usapan naman natin dito ang Senado ka-coffee, si Escudero, I think wala namang reason. Ako naniniwala ako walang reason unless siguro may mga palutangin na rason itong sila Bato de la Rosa, sila Bongo, sila Robin Padilla at ilan pa po mga DDS senators dyan at hindi nila i-certify certified true copy itong mga dokumento na yan. Ano sa tingin ninyo ka-coffee? Mukhang mabilis-bilis Mukhang magkakatotoo yung sinasabi nila na by the end of this year makakapag-issue ng warrant of arrest. Huwag na pag-usapan kung isa-serve yan. Basta makakapag-issue ng warrant of arrest. One at a time lang tayo. Sa tingin ninyo, mag-i-issue o hindi? Sa tingin ko, yes. This year, feeling ko, mag-i-issue yan. O siya, anong opinion nyo? Ilagay po ang inyong opinion dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Nasa Facebook po ba kayo? At hindi pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee, please like and follow sa Facebook. Nasa YouTube, please click lang po na subscribe din dyan po sa baba at hit nyo na rin yung notification icon para kayo po i-updated sa ating mga bagong upload. O siya, ako'y magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!